Bali, kakauwi ko lang, tapos may dumating na deliver dito sa bahay. Ito siya. Parts to na papakabit natin bukas. Ayun o. Doon nakapark yung Corolla natin. Yeah. Good morning. Punta ako ngayon sa Molino kay Doc Chicot, most recommended and trusted mechanic dito sa Cavite. So share ko lang yung yung story sa pagpapagawa ko ng AC. Bale, yun nga, binili ko yung yung compressor. Then nabili ko yun ng 4,500 sa Jeff Mampusti. Tapos dinala ko ngayon sa may sa auto shop. Pagdating ko doon, di tanong na kaagad ng price. So sir, magkano abutin yung paggawa natin. Then yun, nagkasundo kami sa ganitong price, sa 7,500 lahat na pagpapaayos ng na pagpapalit ng compressor. Then kasama na din dun yung yung cleaning, kasama na rin dun yung dagdag free yun. So hindi ko alam kung reasonable ba yung price na yun o worth it na ba yung price na yun sa ganong klaseng case. Okay, yun naman yung parang estimated price na binigay sa akin yung una pa lang na nag-canvas ako, around 8,000. So sa madaling salita, naging okay, nagkasundo kami. Then baklas lahat, binaklas na nila yung alternator. Then baklas yung compressor. Then yung mga parts na maapektuhan, binaklas na rin nila, gaya ng headlight sa may gilid, tapos yung busina sa harapan, yung grill, kasi nandun daw pala yung dryer. Nung binili ko yan kay Sir Jeff Mampusti, meron akong 2 weeks na warranty na binigay niya sa akin. Huwag lang daw yung black oil na tawag doon, or yung high pressure. So may bilin si Sir Jeff, gaya ng dapat daw bagong palit yung expansion valve, dapat daw bagong palit yung expansion valve, tsaka yung dryer, sabi niya dapat daw bagong palit. So yun, pinag-usapan namin, go. Kasi meron akong na-miss out na information or research na pala pinag-isipan kong mabuti. Kasi sa group nagtanong lang naman ako, sabi ko, ano kayang magandang compressor or yung mga AC issue nila. May mga nare-recommend silang compressor, gaya ng tinatawag nila na 15C Denso na compressor, which is hindi ko alam kung saan galing, pero naririnig ko lang na bro, kung gusto mo ice cold yung AC mo, dapat ganito yung compressor mo. Pag nagpalit ka, dapat 15C na. So sinunod ko lang yun. Then hindi ko na-anticipate na meron pa palang magiging problem, kasi hindi pala sila compatible, or hindi siya fit sa una kong compressor. Bali, parang mas malaki ata, mas maliit yung compressor na 15C dun sa tinanggal sa sasakyan. So ngayon, nagka-problema kasi kailangan ng bracket. Di post ako ngayon sa FB, sa group, kahit medyo natagalan yung pag-approve ng admin, pero nag-post na rin ako kahit medyo matagal. Nag-search na rin ako, nag-chat na rin ako sa mga kakilala kong nagkakatay, sa mga kakilala kong supplier. Then wala akong makuhang information na yung iba may mga nakapagbenta na pala before ng ganong klaseng bracket para sa 4AFE na engine. Tapos yung bracket na hanap ko 15C na compressor. So nangyari, no choice, dinala namin siya sa welding shop.
Dinala namin sa welding shop yung yung compressor kasama yung bracket. Tapos ginawa na lang na paraan para mag-fit gaya ng paglalagay ng ng flat bar. Bali fabricated lang nangyari. Hindi ko alam kung tatagal siya and naging okay naman. 4 na tornilyo yung nakakabit and feeling ko naman matigas, feeling ko naman matibay. Balik kami ulit sa may AC shop. Pagbalik namin sa AC shop, kinabit na, tapos ginawa na ng inayos na yung bagong linya, yung parang linya ng tubo ng ng AC papunta at pabalik. After may kabit nung compressor, kabit na rin yung alternator, balik na wiring, chinek kung may tagas, kinarga ng freon, and yun, naging successful lang siya. Wala namang naging leak, wala namang naging problem. Habang nanonood ako, pinag-aaralan ko kung ano ba yung chinecheck ko kung ano ba yung role ng compressor, bakit pa sobrang importante na role na condenser, na evaporator, ano ba yung mga dapat na kabit, ano ba yung dapat na nakalagay dito, paano ba yung tamang pagkaka-wiring. Gusto ko rin kahit pa paano, hindi naman matuto, magkaroon lang ng idea na ganun pala yung nangyayari. So sa madaling salita, naayos yung AC natin. Yun, sarap lamig. Bali yung settings ko sa may lamig. Yan. Nakato yung fan, tas sagad yung lamig. Medyo okay din naman kapag kaganyan lang, nasa gitna lang. Malamig na din. Imagine 3 o'clock na ng afternoon. Trick yung araw pero close tayo lahat. So lamig. Panalo yung compressor natin. Yan. And bukod doon, meron kasing isang vent dito na hindi nagana. Ito nasa tapat ng driver. Hindi nagana yung vent. Pinakancel ko na din. Set pa, pwedeng paano. Hindi ko lang kung paano hindi siya nagana pero yung ibang parts, yung ibang vent nagana naman. May hangin naman. Tapos chinek ko naman, diba nasasara dito. Nakabukas naman. Tataka lang ako, ba't ko lang nalabas na hangin. So yun, overall satisfaction, grabe, masaya, solid. Yan, try natin ngayon. Lamig grabe. Nakabukas pa yung bintana ko, lamig. Umahata kasi siya ng maigi ng parang bumababa talaga yung minor ko. Kaya naaalangan akong gamitin. Bumababa talaga yung minor Ayun Tapos ang lakas ng vibration. Kaya siguro isa rin sa dahilan kung bakit inuna kong ipagawa yung AC. Para if ever man may mga lalabas na na sakit bago ko ipakondisyon yung makina, diba? At least hindi na ako babalik. Pagkapatay yung AC niya, ang lakas na ng hatak, wala nang vibration, wala nang kung ano-anong tumutunog. Pero kapag buhay yung AC, yun, nanginginig siya. So isa rin sa mga na-research ko tungkol sa ganyang klaseng problema is yung idle up daw. Sabi idle up. So dala ko naman ngayon yung binili kong idle up. Papakabit ko na rin to kay Sir Reggie. Sir Reggie Pasta. Sa wakas mamimit ko na rin siya personally. Tingin ko marami din akong matututunan dito. Sa ngayon satisfy ako talaga. Satisfy ako sa kinalabasan ng resulta na itong pagpapaayos ng aircon. After kong makondisyon tong makina, next ko talaga dito engine support, plus pang ilalim para di tayo kumakadyot-kadyot. I think yun lang muna for this video.
Bye.